Yo, what's up mga kaibigan? Nandi na tayo magkwentuhan matapos ang buong off-season kung saan talagang hindi magkasundo ang kampo nila Jonathan Kuminga at ng Golden State Warriors. Sa wakas nga ay opisyal na nagkasundo ang dalawang kampo na ito. Pumirma na si Jonathan Kuminga ng 2 years, 48.5 million contract with a team option sa huling taon ng kontrata nito. Pinili niya nga ang 2 years, 48 million contract kaysa sa 3 years, 75 million contract dahil ayaw niya pa rin nga na tumagal sa team na ito ng Warriors. Ang nais pa rin nga ni JK ay ang matrade at handa nga siya dito. Magiging eligible lang siya na matrade sa buwan ng January. At dahil sa team option matapos ang season na ito ay may panibago siyang contract sa team na makikipag-trade sa kanya at hindi lang nga ito magiging 1-year deal. Automatic contract extension kumbaga. Sa ngayon mga kaibigan ay hindi pa maliwanag kung manggagaling ba siya sa bench o magiging parte siya ng starting 5 ng Warriors. Most likely ay maglalaro siya bilang backup ni Jimmy Butler sa small forward position. But at the same time kapag babalik na nga sa court si Butler at si Draymond Green naman ang magpapahinga ay lilipat naman siya sa power forward position or vice versa. Malay naman natin ay magkaayos pa nga si Kuminga at ang Warriors. Baka naman matuwa siya sa team na ito ngayong season as long as hindi nga nasa ibang team ang kanyang focus habang naglalaro para sa Warriors. Ayon nga kay Curry ay dapat locked in na siya. Ayon din kay Draymond Green ay kakalimutan na lang nila ang mga issues na ito at mag-focus sa one common goal at yan nga ay mag-uwi ng championship. Bukod kay Kuminga ay pipirma na rin nga ang kapatid ni Steph Curry na si Seth Curry ng kontrata sa Warriors sa late November kapag may bakanting pwesto na ang Warriors. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang kahapon naman sa media day ng Denver Nuggets ay nakita na natin ang center duo ni Nikola Jokic at Jonas Valanciunas, probably the best center duo sa NBA ngayon. Isang 3-time NBA regular season MVP at isang starting caliber center para sa majority ng NBA teams. Ngayon lang nga mga kaibigan mabibigyan ng legit backup center na kakampi si Jokic. Si Jonas Valanciunas nga ay capable pa din mga kaibigan na maglaro ng 24 to 30 minutes per game at mag-average ng double-double. Posible nga na makita natin na magkaroon ng mga minuto kung saan sabay silang maglalaro ni Jokic sa loob ng court. At sa mga hindi nakakaalam ay power forward nga talaga si Jokic noon sa Denver Nuggets at pati na din sa Serbian national team. Ang center nga noon ng Denver Nuggets ay si Jusuf Nurkic at si Jokic naman ang power forward. Habang sa Serbia naman ay si Miroslav Raduljic ang center o Boban Marjanovic at si Nikola Jokic naman ang power forward. Dahil kung maglalaro nga si Joker ng center position lang ay nag-average nga siya last season ng almost 37 minutes per game. Mukhang napakababa naman ng 11 minutes per game para sa caliber ng player ni Jonas Valanciunas mga kaibigan. Definitely deserving nga siya ng at least 15 minutes per game. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay sila ang best center duo sa NBA ngayon?